Nagbukas ang pelikula sa Boston, kung saan ipinakilala si Patrick Kenzie at ang kasintahan nito na si Angie Janero, na parehong private detectives. Kadalasan ay maliliit lang na kaso ang kanilang kinukuha katulad ng paghahanap sa mga tao na may mga utang sa kanilang kliyente. Ang kanilang trabaho ay simple lang, ngunit sapat na ito upang manatili silang umuusad sa kanilang kinagisnang lugar. Gayunpaman, ang buong kapitbahayan ay nabalot ng masamang balita noong ang isang 4 na taong gulang na batang babae na nagngangalang Amanda ay biglang nawala. Agad na kumalat ang balita at kalaunan ay umabot na ito sa telebisyon upang mas mapabilis ang paghahanap. Ang tiyahin ni Amanda na si Bea ay nanawagan para sa ligtas na pagbalik ng bata, kung saan nangako siya na walang isasampang kaso sa kidnapper. Mapapansin na ang kanyang pag-aalala para sa bata ay higit pa kaysa sa mismong ina nito na nagngangalang Herlin. Huling nakita si Amanda sa kanilang tahanan na nanunood ng telebisyon kasama ang kanyang paboritong manika na tinawag niyang Mirabel, ngunit walang malinaw na mga senyales kung anong nangyari pagkatapos nito. Samantala, napanood ng magkasintahan ang patungkol sa balitang ito mula sa kanilang munting tahanan. Nakita rin nila ang pagharap sa media ng pinuno ng Missing Child Division na nagngangalang Jack Doyle, kung saan sinigurado niya sa lahat na hindi sila mabibigong hanapin si Amanda. Kinabukasan, biglang binisita si Patrick ni Bea at ang asawa nitong si Lionel upang hingi ng kanilang tulong sa paghahanap kay Amanda, ngunit tila tumututol si Lionel sa ideya ni Bea na ito. Interesado si Patrick sa pagtulong, ngunit nag-aalangan si Angie dahil hindi pa sila nakahawak ng ganito kaseryosong kaso noon at dumagdag pa na ginagawa na ng mga pulis ang lahat ng kanilang makakaya, kaya hindi niya alam kung paano pa sila makakatulong. Ikinwento ni Bea kung paanong pinatulog ni Herlin si Amanda at umalis ng mga bandang 8:00 ng gabi upang bisitahin ang isang kaibigan, ngunit pag-uwi niya ay wala na sa bahay ang bata. Nabanggit rin ni Bea ang patungkol sa pagiging isang pabayang ina ni Herlin, ngunit dinipensahan ni Lionel ang kanyang kapatid at sinabing nakulong at nakagawa na rin siya ng masamang desisyon noon. Dahil sa pagmamakaawa ng mag-asawa, kalaunan ay nagpa siya ang magkasintahan na bisitahin ang kanilang bahay upang kausapin si Herlin. Kinabukasan ng sila'y makarating, nakita nila ang maraming mga pulis na naroon pa rin at nakapalibot sa bahay, kahit na 3 araw nang nawawala ang bata. Napag-usapan ng dalawa kung kukunin ba nila ang kaso, kung saan binanggit ni Angie na mayroon na silang masayang buhay, at ayaw niyang masira ito kung sakaling mahanap nila ang bangkay ni Amanda sa loob ng basurahan matapos itong abusuhin. Nangako si Patrick na kakausapin lang nila si Herlin at hindi pipilitin si Angie na magpatuloy sa investigasyon. Nang makapasok sila sa loob ng bahay, naabutan nila si Herlin sa sofa na nanunood ng telebisyon kasama ang kaibigan. Tumanggi ito na sumagot sa kanilang tanong dahil ginawa niya na umano ito ng paulit-ulit sa mga pulis, dahilan upang magkaroon ng maliit na bangayan sa pagitan niya at kapatid na si Lionel. Muling kinausap ni Bea ang dalawa at nakiusap na tanggapin ang trabaho, kung saan ipinaalala niya na 4 na taon lamang si Bea at nais na niya siyang makita. Dahil napukaw ang kanyang damdamin, sa huli ay nagpa siya si Angie na pumayag na tanggapin ito. Ipinaliwanag ni Lionel na gabi-gabing pumupunta si Herlin sa isang bar na tinatawag na Fillmore Lounge upang maglasing, at naroon siya noong gabing nawala si Amanda. Binanggit rin ni Lionel na 23 taon na niyang itinigil ang pag-inom ng alak, habang ang kanyang kapatid na si Herlin ay patuloy pa rin sa kanyang bisyo, na sinabayan pa ng pagdodroga kasama ng mga kaibigan. May kaunting pagkalito si Patrick, dahil paanong nawala ang isang musmos mula sa tahanan na puno ng mga matatanda. Habang kasalukuyan pa ring nasa bahay ang magkasintahan, naabutan sila ni Jack at nalaman niyang kinuha sila ng mag-asawa upang magsagawa ng sarili nilang investigasyon. Nalaman ni Jack na bago ang kasong ito para sa dalawa at minaliit ang kanilang kakayahan sa pagresolba nito, at sinabi rin na dahil 3 araw na ang lumipas sa pagkawala ni Amanda, halos imposible nang mahanap o makita itong buhay. Gayunpaman, pumayag si Jack na bigyan sila ng permiso na ipagpatuloy ang kanilang trabaho at sinabing uutusan ng kanyang sariling mga detective na magbigay sa kanila ng limitadong suporta at impormasyon patungkol sa kaso. Kalaunan ay pumunta sina Patrick sa bar upang magsagawa ng pagtatanong, ngunit tumanggi ang bartender na magbigay ng anumang impormasyon sa kanila. Biglang nakita ni Patrick sa bar ang kanyang kababata na si Steve, kung saan nagkaroon sila ng pag-uusap at nagtanong si Patrick patungkol kay Herlin. Sinabi ni Steve ang lahat ng kanyang nalalaman, kung saan binanggit niya na noong gabing nawala si Amanda, nasa bar si Herlin sa buong magdamag kasama ang boyfriend niyang si Ray, na salungat sa sinabi nito sa balita. Ang boyfriend niyang si Ray ay isang drug dealer, at sa buong magdamag ay nagpakalulong sila sa droga. Biglang pinahinto si Steve ng isang lalaki sa bar at nagbabala sa kanya na manahimik, dahilan upang mamagitan si Patrick at nagkaroon sila ng palitan ng salita. Nagtangka nang umalis si Patrick at Angie, ngunit isinarado ng mga lalaki ang pinto at tila may balak silang gawing masama kay Angie. Dahil ramdam na ang panganib ay inilabas ni Patrick ang kanyang baril at nagutos na palabasin sila, kung saan napilitan ang lalaki na sumunod, ngunit hindi bago magbitaw ng bastos na salita kay Angie, dahilan upang sapakin siya ni Patrick bago sila tuluyang lumabas sa bar. Kinabukasan, nakipagkita ang magkasintahan sa 2 detective ni Jack na nagngangalang Remy, at ang partner nito na si Nick. Nagulat ang dalawa dahil hindi nila inaasahan na ganoon kabata ang magkasintahang detective, na siyang tutulong sa kanila sa paghahanap kay Amanda.
Ibinahagi ni na Remy ang mga nakalap nilang impormasyon, kung saan mayroon na silang suspect na nagngangalang Corwin Earl, at mga kasama nito na si Leon Tret at kanyang asawa na si Roberta Tret. Si Corwin ay may kaso bilang child molester, habang ang mag-asawang Tret naman ay parehong adik, at lahat sila ay bagong laya sa kulungan. Gayunpaman, tila malabong si Corwin ang dumukot kay Amanda dahil halos mga batang lalaki ang kanyang biktima, ngunit suspecha nilang nagtatago siya sa bahay ng mag-asawang Tret. Tila nadismaya si Patrick sa kakaunting impormasyon na mayroon sila sa loob ng 4 na araw, dahilan upang mainis si Remy at sinabing wala naman silang madadagdag o maitutulong sa investigasyon. Gayunpaman, ibinahagi ni Patrick na nagsinungaling si Herlin at kasama niya nang magdamag si Ray sa bar ng gabing mawala si Amanda. Binanggit ni Remy na hindi niya kilala si Ray, at nagpasalamat siya sa dalawa para sa bagong impormasyon. Kalaunan sa araw na iyon, nakipagkita sina Patrick sa kanyang dating kaibigan na isang drug lord na nagngangalang Bobby, upang humingi ng kaunting tulong patungkol kay Ray. Sinabi ni Bobby na hindi na nagtatrabaho sa kanya si Ray at sa halip ay lumipat sa lalaking nagngangalang Cheese, at hindi rin siya nagbebenta ng droga para kay Herlin. Tinanong naman ni Patrick ang patungkol kay Corwin at mga kasama nito, ngunit sinabi ni Bobby na hindi niya sila kilala at hindi pa nakapagbenta sa kanila. Gayunpaman, bilang isang kaibigan, nangako si Bobby na bibigyan siya ng tawag kung mayroon siyang impormasyon patungkol sa kanila. Di nagtagal, bumalik sina Patrick sa bahay ni Herlin kasama ang 2 detective upang tanungin siya patungkol kay Cheese. Sa una ay nagmamaang-maangan si Herlin at sinabing hindi kilala si Cheese, ngunit sa huli ay inamin niya na nagde-deliver sila para sa kanya. Biglang ibinahagi ni Remy na alam niyang ninakawan si Cheese ng malaking halaga, at pinilit niyang paaminin si Herlin na siya at si Ray ang may gawa nito. Umamin si Herlin at ikinwento ang buong nangyari, kung saan ang huling drug deal nila kasama si Ray ay hindi natuloy matapos hulihin ng mga pulis ang mga buyer, at dahil kasama ni Herlin ang kanyang anak na si Amanda sa mga oras na iyon, inakala ng mga pulis na isa lang silang normal na pamilya at hinayaan silang makaalis. Dahil sa nangyari, alam ni na Herlin at Ray na iisipin ni Cheese na hawak ng mga pulis ang pera kaya nagpa siya silang nakawin ito. Noong tinanong siya kung nasaan ang pera, sinabi ni Herlin na itinago nila ito sa bahay ni Ray, kaya agad silang kumilos at nagmaneho patungo doon. Nakasakay si Herlin sa sasakyan kasama si Patrick at Angie, kung saan nalaman niyang magkaklase sila ni Patrick sa college, dahilan upang magtiwala siya at magbigay pa ng karagdagang impormasyon. Gayunpaman, nainis si Angie sa kanyang pagiging makasarili dahil hindi niya man lang kinontak si Cheese upang tanungin kung hawak niya si Amanda at magkaroon ng negosasyon na ibabalik ang pera kapalit ng kaligtasan ng anak. Nang uminahon sila, tinanong ni Patrick kung paano nakakasigurado si Herlin na hindi pa ginastos ni Ray ang pera, kaya sinabi nito na hindi alam ni Ray kung saan niya itinago ang pera. Nang makarating sila sa bahay ni Ray, naabutan nila itong patay na at nakagapos sa upuan habang duguan at may tama ng bala sa dibdib. Naniniwala sila na tinorture ito upang malaman ang lokasyon ng pera, ngunit dahil hindi niya ito alam ay pinatay siya. Biglang pumasok si Herlin at labis siyang nagulat nang makita ang kalagayan ni Ray, kaya umiiyak siyang lumabas dahil sa takot. Sinundan siya ni Patrick at kinumbinsi siyang sabihin ang lokasyon ng pera, kaya sa huli ay itinuro ni Herlin kung saan niya ito ibinaon. Hinukay nila ang bag na puno ng pera at sabay nilang pinag-isipan ang kanilang susunod na hakbang. Inirekomenda ni Angie kay Remy na magpatulong sila sa FBI, ngunit tumanggi siya dahil nawawala pa rin si Amanda at hindi pa ito kidnapping, dahil hindi sila sigurado kung hawak nga ni Cheese ang bata. Sa halip, nagpa siya silang patago na makipagnegosasyon kay Cheese at ipagpalit ang pera para kay Amanda. Hinatid ni Patrick si Herlin sa kanyang bahay, ngunit walang tigil itong umiiyak dahil sa takot para sa anak, kung saan nangako pa siyang magpapakatino sa oras na makasama na muli si Amanda. Niyakap siya ni Patrick at nangako na hahanapin at ibabalik sa kanya ang kanyang anak. Kinagabihan, nakipagkita ang magkasintahan kina Remy at Nick sa tapat ng hideout ni Cheese upang kausapin siya, kung saan nagkaroon ng pagtatalo ang dalawang panig kung sino ang papasok sa loob at makikipag-usap. Sinabi ni Patrick na matatakot si Cheese kung mga pulis ang kakausap sa kanya, kaya hiniling niyang silang dalawa ni Angie ang gagawa nito, at sa huli ay pumayag ang dalawang detective. Sa loob ng hideout, nakausap ni Patrick at Angie si Cheese, nakasama ang kanang kamay nito na si Chris. Ipinaliwanag ng dalawa ang sitwasyon, kung saan sinabi nila na hawak nila ang pera ni Cheese at nais nila itong ipagpalit para kay Amanda. Dahil sila lang ang nakakaalam, sinabi ni Patrick na hindi nila siya papanagutin at ipapalabas na natagpuan lamang si Amanda sa kakahuyan. Gayunpaman, nagsuspecha si Cheese na isa itong setup kaya tinutukan sila ng baril at inutos na itaas ang mga damit upang makita kung mayroong nakatagong mikropono. Nang wala siyang nakita, nagpatuloy siya sa pag-amin na ginawa niya nga ang pagpatay kay Ray, ngunit mariing sinabi na wala siyang kinalaman kay Amanda. Inutos niya rin na ibalik ang kanyang pera at sumang-ayon naman si Patrick, ngunit nagbanta siya na kung malaman niyang may kinalaman siya sa pagkawala ng bata, gagawin niya ang lahat upang pabagsakin siya at ang kanyang sindikato. If I see you again, I'm gonna get discourteous on you. Paglabas nila, ibinalita nila kay Remy at Nick ang nabigong plano, kung saan labis na nadismaya si Remy para sa pagbigo ni Patrick sa kanilang huling pagkakataon. Sa kalagitnaan ng gabi, nakatanggap ng tawag ang magkasintahan mula kay Remy, na nagsabing pumapayag na si Cheese na ipagpalit si Amanda sa pera.
Gayunpaman, binanggit ni Remy na nagre-record na ngayon ang kanilang istasyon sa lahat ng tawag, kaya natuklasan ni Jack ang kanilang ginawang patagong transaksyon at nais lahat silang ipatawag sa kanyang opisina. Nalaman rin ng magkasintahan na nag-iwan si Cheese ng pruweba sa mailbox na patunay na hawak niya si Amanda. Kinaumagahan sa istasyon, nagalit si Jack kay Remy at sa iba pa para sa paggawa nila ng hindi otorisadong ransom arrangement kay Cheese, ngunit nagpasya silang ipagpatuloy ang plano alang-alang sa kaligtasan ni Amanda. Ibinigay ni Jack kay Patrick ang transcript na naglalaman ng pag-uusap ni Remy at Cheese, na nagpapahiwatig na nais makipagkita ni Cheese sa isang lawa para sa palitan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Remy kina Patrick ang plano, kung saan nais ni Cheese na maghiwalay ang kanilang grupo at sina Patrick at Angie ang kukuha kay Amanda, habang si Remy at Nick naman ang magbibigay ng pera kay Cheese at sa tauhan nito na si Chris. Nagtanong si Angie kung dapat ba nila itong isa publiko, ngunit nagalit lamang si Jack dahil pakiramdam niya ay kinukwestiyon ng kanyang otoridad. Nagpatuloy siya sa pagkukwento kung paanong dinukot at pinatay rin noon ang kanyang 12 taong gulang na anak, kaya alam niya ang pakiramdam ng mga magulang na katulad niya. Nang sumapit ang gabi, isinagawa na nila ang plano at pumunta sina Patrick at Angie sa kanilang posisyon, habang sina Remy at Nick ay nasa kabilang bahagi ng lawa. Gayunpaman, biglang nakaramdam ng hindi tama si Patrick, at di nagtagal ay narinig nila ang sunod-sunod na putok ng baril habang naririnig ang pagsigaw ni Remy at Nick sa radyo na tumatawag sa kanila. Nakarating sila sa kabilang bahagi ng lawa at narinig na may nahulog sa tubig, habang nakita rin ang bangkay ni Cheese sa malapit. Nang sandaling makita ni Angie ang manika ni Amanda sa tubig, hindi siya nagdalawang isip at agad na tumalon upang subukang iligtas ang bata. Nagawang makuha ni Angie ang damit at manika ni Amanda, ngunit wala nang iba pang bakas ng bata. Kalaunan sa ospital, tinanong ni Angie si Patrick patungkol sa paghahanap kay Amanda, ngunit sinabi niya na bagamat mayroong mga divers ang lumulusong sa tubig, ang laki ng lawa ay mas nagpahirap na hanapin o makumpirmang nakaligtas si Amanda. Pagkalipas ng ilang araw, itinigil na ang paghahanap at idineklarang patay na si Amanda. Kalaunan ay nag-resign si Jack sa kondisyon na akuin ang lahat ng sala at responsibilidad sa nangyari. Hindi rin nagtagal ang pagtakbo sa batas ni Chris dala ang pera, kung saan napatay siya ng isang lalaki sa isang pagnanakaw. Para naman sa magkasintahan, makikitang labis silang naapektuhan sa nangyari, at hindi malinaw kung sinisisi nila ang kanilang mga sarili. Madalas na mag-isang umiiyak si Angie, habang si Patrick naman ay patuloy na nalilito sa nangyari sa gabing iyon. Maraming pagsususpetsa ang dumadaan sa kanyang isip, lalo na't hindi na tuluyang nahanap ang katawan ni Amanda. Pagkalipas ng 2 buwan, isa na namang bata ang nawala na nagngangalang Johnny, na huling nakitang may suot na bracelet. Ang panibagong pagkawala ng isang bata ay dumagdag sa mga alalahanin ni Patrick, at hindi maiwasang hindi mangamba. Isang araw, hinanap si Patrick ng kaibigan na si Bobby upang yayain sa isang ride, kung saan inutusan siyang dalhin ang kanyang baril. Nang makarating sila sa lugar, ipinaliwanag ni Bobby na ang bahay ay pagmamayari ng 3 sospek na ipinakita niya sa kanya noon na sina Corwin at mag-asawang Tret. Matagumpay silang nakapasok sa bahay dahil bumibili pala ng droga ang mag-asawa sa kanya at nais niyang kunin ng personal ang bayad. Nilapitan sila ni Roberta sa sala upang gamitin ang binili, habang nagsimulang suriin ni Bobby ang bahay sa bawat silid sa hindi malamang dahilan. Nagbabala si Roberta at sinubukan siyang pigilan, kung saan tinutukan niya siya ng baril bago pa makaakyat sa hagdanan. Itinutok ni Patrick ang kanyang baril kay Roberta, ngunit biglang lumabas sa itaas na silid si Corwin, kung saan napansin ni Patrick ang bracelet na pagmamayari ng batang si Johnny. Kalaunan ay ibinigay na ni Bobby ang binili ng mag-asawa at kinuha ang pera, bago tuluyang umalis kasama si Patrick. Kinagabihan, matapos ibigay ni Patrick ang nalamang ebidensya kay Remy at Nick, bumalik siya sa bahay kasama sila upang arestuhin si Corwin. 5 minuto pa bago dumating ang backup nilang SWAT, ngunit hindi na nila kayang maghintay at isinuot na ang mga bulletproof vest at inihanda ang mga baril. Inutusan nilang manatili sa sasakyan si Patrick, habang pumunta si Remy sa likod ng bahay at si Nick sa tapat na pinto. Gayunpaman, bago pa siya makapasok, pinagbabaril siya at tinamaan sa leeg na dahilan upang matumba siya. Bagamat labis ang pagkabigla ni Patrick sa nangyari, agad siyang kumilos at sinubukang patigilin ang pagdurugo ni Nick habang tumatawag ng backup at ambulansya. Patuloy ang pagpapaputok sa kanyang direksyon, kaya inilabas niya ang kanyang baril at pumasok sa loob, kung saan nakita niya ang bangkay ni Leon. Nang suriin niya ito, bigla siyang sinugod ni Roberta at nagkapalitan sila ng putok, hanggang sa pumasok si Patrick sa silid ni Corwin at inilak ang pinto. Doon ay nakita niya si Corwin na nakaupo sa sahig na umiiyak at sinasabing aksidente ang nangyari. Habang tinututukan ng baril si Corwin, dumiretso si Patrick sa banyo kung saan nakita niya ang maraming dugo, bago ang walang buhay ng si Johnny. Dahil sa sobrang galit, hindi napigilan ni Patrick ang sarili at mabilis na pinatay si Corwin sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang ulo. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at nakita si Remy at ang katawan ni Roberta sa sahig. Kalaunan sa ospital, kritikal ang kalagayan ni Nick, habang si Patrick naman ay nakaramdam ng konsensya para sa pagpatay kay Corwin. Dinamayan siya ni Angie na sinabing proud siya sa kanyang ginawa, at pinagaan ng kanyang loob sa pagsasabing walang karapatang mabuhay si Corwin dahil pumatay siya ng bata. Nagkaroon ng pag-uusap si Remy at Patrick sa labas, kung saan sinabi rin ni Remy sa kanya na ginawa niya ang tama sa pagpatay kay Corwin.
Ipinaliwanag ni Remy kung paano niya pinanghahawakan ang kanyang paniniwala, nakaaway niya at walang karapatan ang sinumang mga abuso o gumawa ng kahalayan sa mga bata. Dahil sa kalasingan, nagpatuloy pa siya sa pagkukwento kung paano siya magtanim ng mga ebidensya noon sa mga kriminal, sa tulong ng kanyang kaibigan at informant na si Ray. Nang makauwi si Patrick, agad niyang ibinalita kay Angie ang patungkol sa pagsisinungaling ni Remy na hindi niya kilala ang boyfriend ni Herlin na si Ray. Nalilito si Patrick at hindi makaisip ng dahilan kung bakit nagsinungaling si Remy, lalo na't isa si Ray sa dahilan ng pagkadukot ni Amanda. Pinayuhan siya ni Angie na pabayaan na ito dahil patay na si Amanda, at di nagtagal ay nakatanggap sila ng balita na namatay na si Nick sa ospital. Kalaunan pagkatapos ng libing, mahinahong kinumpronta ni Patrick si Remy patungkol sa kanyang mga sinabi noong nakaraang gabi, ngunit sinabihan siya na kalimutan na ito, bago nagbigay ng banta na sinabing hindi niya gugustuhing pasukin ang gulo na ito. Matapos silang maghiwalay, nilapitan ni Patrick ang kakilalang pulis na si Kevin at niyaya siyang makipag-usap sa isang restaurant. Nagtanong siya tungkol kay Remy, kung saan ibinunyag ni Kevin na sa hindi malamang paraan ay nalaman ni Remy na ninakawan si Cheese isang linggo bago pa ito nalaman ni Cheese mismo. Nang tinanong ni Patrick kung paano ito nangyari, binalaan lang siya ni Kevin patungkol sa kanyang pag-iimbestiga sa mga pulis. Nang makauwi si Patrick, agad niyang sinabi kay Angie na sa tingin niya ay alam na niya ang nangyari patungkol sa kaso ni Amanda. Tinawagan ni Patrick ang tiyuhin ni Amanda na si Lionel, at pinilit siya na makipagkita sa kanila sa isang bar kung ayaw niyang masangkot pa ang otoridad sa pag-imbestiga sa katotohanan. Pagkatapos ay nakipag-usap si Lionel kay Remy upang sabihin ang masamang balita, kung saan mariing inutusan siya ni Remy na huwag makipagkita kay Patrick, at ipinaalala sa kanya ang kanilang sinumpaang pangako na kailangang protektahan. Kalaunan sa bar, pinilit ni Patrick si Lionel na sabihin ang lahat ng katotohanan, kabilang na ang pagiging magkakilala nila ni Remy noon pa man. Nagsimulang magsalita si Lionel at nakumpirma ang lahat ng hinala ni Patrick, kung saan narinig noon ni Lionel si Herlin at Ray na nagtatalo patungkol sa ninakaw nilang pera mula kay Cheese. Binanggit niya kay Remy ang lahat ng narinig, kung saan gumawa sila ng plano na dukutin si Amanda at i-blackmail si Herlin at Ray upang ibigay ang mga pera. Simple lang sana ang kanilang plano, kung saan ibabalik nila ng ligtas si Amanda matapos makuha ang pera ni Cheese, at sa huli ay matututo pa ng leksyon si Herlin. Gayunpaman, naging komplikado ang lahat ng dahil kay Bea matapos nitong kunin ang atensyon ng lahat upang hanapin si Amanda, kung saan kinuha pa ang magkasintahan na si Patrick at Angie. Ngunit nang sandaling mahanap na nila ang pera, hawak na nilang pareho si Amanda at ang pera, kaya nagplano silang magsagawa ng pekeng palitan upang masaksihan ni na Patrick. Binayaran nila si Chris upang makumbinsi si Cheese na pumunta sa lugar ng palitan, ngunit bigla nitong napagtanto na isa itong setup kaya nagsimula siyang magpaputok, at dahil sa kaguluhan ay aksidenteng nahulog si Amanda sa tubig. Nagpatuloy pa siya sa pagsasabi na hindi siya nakakaramdam ng awa para sa kanyang kapatid na si Herlin, dahil sa kung gaano ito naging makasarili at pabaya sa kanyang anak. Dagdag pa niya na mas naging magulang pa siya para kay Amanda kaysa kay Herlin, na walang ibang inisip kundi ang kanyang sarili at mga bisyo. Sa hindi inaasahan, biglang pumasok ang lalaking nakamaskara at may hawak na baril na nagdeklara ng pagnanakaw, ngunit tanging si Lionel lamang ang kanyang tinututukan at tila balak patayin dahil umano sa pagiging madaldal nito. Kalaunan ay napagtanto ni Patrick na si Remy ito at nagsimulang paulit-ulit na isinigaw na si Detective Remy ang dumukot kay Amanda, habang ipinapaliwanag naman ni Lionel na sinabi niya lang sa kanila na dinukot nila ang bata para sa ransom. Nang marinig ito, nagsimulang huminahon si Remy at ibinaba ang baril, ngunit bigla siyang binaril mula sa likuran ng bartender. Agad na nilusob ni Patrick si Remy, ngunit nagawa nitong makalabas sa bar at mabilis na tumakbo. Sinundan siya ni Patrick sa labas upang hulihin, kung saan naabutan niya ito sa rooftop ng isang gusali habang nanghihinang nakaupo. Sa mga huling sandali ni Remy, sinubukan siyang paaminin ni Patrick na siya ang dahilan ng pagkamatay ni Amanda, ngunit walang ibang binanggit si Remy kundi ang salitang mahal niya ang mga bata, bago siya tuluyang mamaalam sa mundo. Sa sumunod na eksena, iniinteroga si Patrick ng mga pulis patungkol sa lahat ng nangyari, kabilang na kung paano siya isinet up at napaniwala dahil sa lahat ng pruwebang ipinakita sa kanya, katulad ng laman ng mailbox niya at ang transcript na ipinabasa sa kanya ni Jack. Gayunpaman, sinabi ng mga pulis sa kanya na hindi sila nagre-record ng tawag sa istasyon, kaya sa huli ay napagtanto ni Patrick na maaaring kasangkot si Jack sa simula pa lang. Habang nagmamaneho papunta sa bahay ni Jack, tila unti-unting napapagtanto ni Patrick ang tunay na nangyari, ngunit hindi siya sigurado sa lahat ng kanyang hinala. Nang makarating sila sa lugar, nagpas siyang manatili sa sasakyan si Angie habang si Patrick ay nilapitan si Jack, na naabutan niyang nag-iimpake at tila lilipat ng lugar. Napag-usapan nila ang namayapang si Remy at kung paanong naniniwala si Patrick na mabuti siyang tao, ngunit agad silang napatigil nang biglang lumabas sa bahay ang batang si Amanda. Dahil dito, sa wakas ay nabunyag ang isa pang setup at revelasyon, kung saan ipineke nila ang pag-ambush umano ni Cheese sa kanila at ang pagkahulog ni Amanda sa lawa. Lumalabas na ang kanilang tunay na intensyon ay upang iligtas si Amanda mula sa kanyang adik at pabayang ina, na planong lumuwas kasama niya at dala ang pera. Alam nila na ang magiging kahihinatnan ng bata sa kamay ng kanyang ina ay hindi maganda, kaya sinubukan lang nilang iligtas ang kanyang kinabukasan at bigyan ng magandang buhay, kahit na sa maling paraan.
Sa kabila ng lahat ng ito, kumbinsido si Patrick na karapatan ni Amanda na manatili sa kanyang ina, ngunit sinabi ni Jack na alam sa sarili ni Patrick kung saan mas makakabuti ang bata. Kung ibabalik siya ni Patrick sa kanyang ina, sinabi ni Jack kung paanong maaari siyang humingi ng tawad sa matanda ng si Amanda para sa ipinagkait na magandang buhay sa kanya. Sumagot si Patrick at sinabing kakayanin niya iyon, ngunit ang hindi niya kaya ay ang humingi ng kapatawaran sa matanda ng si Amanda para sa hindi pagtupad sa kanyang pangako na ibabalik siya sa kanyang tunay na pamilya. Nagmakaawa si Jack kay Patrick alang-alang sa kinabukasan ng bata, ngunit sa huli ay ibinigay niya kay Patrick ang huling desisyon, dahilan upang maipit siya sa moral na dilema. Pagbalik ni Patrick kay Angie, nadatnan niya itong umiiyak dahil nasaksihan niya ang lahat, tulad ng kung paanong masaya si Amanda sa piling ng kanyang bagong pamilya. Naniniwala rin si Angie na mas mabuti ang bata dito kaysa sa kanyang ina na iba ang trato sa kanya, at alam niyang hindi na magbabago si Herlin. Nagmakaawa si Angie at sinabing gawin ito para sa kanya, ngunit naniniwala pa rin si Patrick na kailangang gawin ang tama. I will hate you for doing this, and I don't want to. Dumating na ang mga ipinatawag na pulis ni Patrick, na kalmadong inaresto si Jack at binawi si Amanda mula sa kanilang pangangalaga. Sa huling eksena, muling nakasama muli ni Herlin ang kanyang anak, habang si Remy ay inihatid na sa kanyang huling hantungan. Si Lionel lang ang tanging nakulong, habang si Bea naman ay hindi na pinahintulutan ni Herlin na makatapak pa muli sa kanyang bahay. Samantalang si Patrick, namumuhay na lang siya ngayon ng mag-isa at wasak ang puso matapos siyang iwanan ni Angie. Binisita ni Patrick si Herlin, kung saan nakita niyang hindi pa rin siya nagbabago mula sa kanyang mga masamang bisyo. Gayunpaman, kahit papaano ay mas malinis na ngayon ang kanilang tahanan hindi tulad noon. Ikinatuwa ni Herlin ang pagiging magandang kinalabasan niya sa media bilang isang biktimang ina, kung saan matagumpay pa siyang nakakuha ng bagong boyfriend dahil dito. Balak umalis ni Herlin para sa isang date, ngunit noong malaman ni Patrick na maiiwan at walang magbabantay kay Amanda, nagpresente siyang manatili at gawin ito. Tinanong ni Patrick si Amanda patungkol sa kanyang manikang si Mirabel, ngunit itinama siya ng bata at sinabing Annabel ang pangalan nito, na nagpapahiwatig na hindi man lang alam ni Herlin ang tamang pangalan ng paboritong manika ng kanyang anak. Dahil dito, nalilito si Patrick at tila napagtanto na maaaring hindi niya nga napili ang tamang desisyon, at dito na nagtatapos ang pelikula.